Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maisip kung paano ko dapat simulan ng kwentong ito nang hindi nanginginig ang aking mga daliri. Pero kailangan kong ikwento ito dahil marahil sa mga nanonood o nakikinig ngayon na baka ay mayroon ding kapareho kong karanasan. Ako po si Vianney de la Peña, 35 taong gulang at halos 1 taon kong hinayaang isipin ang lahat kasama na ang sarili kong asawa na malapit na akong mamatay dahil sa isang sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya at ng sinumang doktor. Ang totoo, hindi lang ako basta nagkasakit. Pinapatay na talaga ako ng dahan-dahan. Bago dumating ang lahat ng ito, karaniwang buhay lamang ang mayroon kami ng asawa kong si Divina Marquez de la Peña. 6 na taon na kaming mag-asawa, walang anak, at nakatira na sa isang malaking bahay na 2 ang palapag sa isang tahimik na bayan sa Nueva Ecija. Bahay na pag-aari mismo ng aking ama, si Ernesto de la Peña. Isang dating negosyante ng mga palay, manukan at lupa sa aming probinsya. Noong mga panahong yon ay unti-unti nang inaagaw ng katandaan at karamdaman ang lakas ng aking ama. Kaya bilang nag-iisang anak, alam kong sa akin mapupunta ang lahat balang araw. Ang mga lupain, mga bodega, pati na ang malaking halaga ng pera sa bangko na tahimik na naiipon mula sa dekada ng pagtitiis niya. Lahat yon ay sa akin maipapamana. Masipag na asawa si Divina. Malambing, mapagmahal at sobrang maalaga. Palagi siyang nasa aking tabi, lalo na noong nagsimula ang lahat ng paghihirap ko. Nagsimula ito ng tahimik lamang, tulad ng karamihan sa mga bagay na sa bandang huli magiging nakakakilabot pala. Isang gabi, gumising ako ng basang-basa ang katawan ko sa pawis. Ang dibdib ko'y parang may nakadagang bato dahil sa bigat. Hindi ako makahinga ng maayos. Pakiramdam ko ay may umuupo sa aking tiyan na isang mabigat at buhay na bagay. Kahit gustuhin kong sumigaw, walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Ilang minuto rin bago ako muling nakagalaw. Inisip kong bangungot lamang yon, kaya't hindi ko pinansin. Pero kinabukasan, muli itong nangyari. Tapos nangyari ulit nung sumunod na araw hanggang sa maging araw-araw na ito. Sa loob ng ilang linggo, hindi na lamang bangungot ang aking nararanasan. Nagsimula akong manghina sa umaga. Para bang may kumakain sa lakas ko habang ako ay natutulog. Nawalan ako ng ganang kumain. Pero kakaiba. Hindi ako pumapayat kahit na wala naman akong kinakain. Sa halip, namamaga ang aking tiyan at may mga gabing pakiramdam ko'y may gumagapang sa loob ng aking sikmura. Parang libu-libong maliliit na paan na humahalukay sa aking bituka. Minsan sa gitna ng gabi, biglaan akong mahihilo, malulula at masusuka. Tapos ang isinusuka ko pa ay hindi ordinaryong pagkain. May mga pagkakataong may kasama itong maliliit na piraso ng buhok. Minsan may parang piraso ng patpat o dawag na tila galing sa punla ng gulay. Sinabi sa akin ni Divina na baka may nakain lamang akong masama kaya ganoon na lamang ang aking pagsusuka. Pero sa isip-isip ko, paano mangyayari yon? Pagdating sa pagkain, sinisiguro naming malinis ang aming mga kinakain. May mga gabi ring hindi lang panghihina ang aking nararamdaman. May mga sandaling gising na gising ako, pero hindi ko magalaw ang aking mga daliri, ang aking mga paa, at kahit talukap ng aking mata ay bigo akong magalaw.
Nakatingin lamang ako sa kisame noon. Naririnig ang aking sariling paghinga na lumalalim habang may naririnig akong mahinang kaluskos sa paligid ng kwarto. Para bang may tumatakbong munting hayop sa sahig. O kaya ay may humihila ng maninipis na tela. Hindi ko masabi kung panaginip lamang yun o katotohanan. Dahil sa sobrang lakas ng takot, hinahayaan na lamang ng aking isipan na muling makatulog. Kinabukasan, lagi naming makikita na basang-basa ng pawis yung unan ko. Tapos may guhit sa aking dibdib. Hindi malalim na guhit ito. Para itong kalmot. Pero sapat na para mag-iwan ng pulang linya sa aking balat sa dibdib. Dahil sa mga nangyari sa akin ng biglaan, dinala na ako ng asawa ko sa doktor pagkatapos ng 3 linggo. Sunod-sunod na eksaminasyon ang ginawa sa akin. Blood test, ultrasound, endoscopy, kahit MRI. Pero walang natagpuan ng mga doktor. Malusog ka naman po. Wala akong makitang mali sa result ng mga lab tests mo. Sabi ng isang doktor sa akin. Halos hindi makapaniwala habang tinitingnan niya ang mga resulta. Niresetahan nila ako ng bitamina. Pinayuhan ako magpahinga at uminom ng maraming tubig. Umuwi kami na parang walang nangyari. Pero lumala pa rin ang lahat pagdating ng gabi. Kada dumidilim, para akong dumadaos-dos papuntang libingan. Sa mga sumunod na buwan, naging multo ako ng sarili kong katawan. Pumayat ako ng husto. Mga buto na lamang ang natitira sa aking balat. Mapuputla na ang aking mata, balat at mukha. Kamay na nanginginig kahit hindi ko ito gustuhin. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Kaya nangyari, naiwan ako sa bahay. At si Divina, ang mabait at mapagmalasakit na si Divina, ang asawa kong sobrang mapagmahal, ang nagsilbing tagapag-alaga ko. Siya ang nagluluto ng pagkain ko. Siya ang naghahanda ng kape ko sa umaga at siya rin ang nagsusuklay sa buhok ko tuwing nahihirapan akong itaas ang aking mga braso. Mahinahon niyang pinipisil ang aking ulo sa bawat hagod ng suklay. Tila gustong gusto niyang alisin kahit kaunti ang aking paghihirap kahit doon man lamang. Hanggang isang gabi, mas lumala ang lahat ng bagay na nangyayari sa akin. Hating gabi noon at nagigising ako sa bawat ilang minuto dahil sa matinding sakit ng aking tiyan. Parang may kumakalmot mula sa loob. Nagsusumigaw ako sa sakit pero kakaiba. Unti-unti akong nawawalan ng boses na para bang may humihigpit at sumasakal sa aking lalamunan. Naramdaman kong may bumibigat sa akin. Hindi na lamang sa dibdib, kung hindi sa aking buong katawan na para bang may nakapatong sa akin na hindi ko nakikita. Sa dilim ng kwarto, sa pinakang sulok ng aking paningin, may nakita akong anino na tumayo sa gilid ng kama. Mataas, payat, hindi kumikilos at pakiramdam ko'y pinapanood lamang ako habang nahihirapan akong huminga. Hanggang sa biglang nagising si Divina sa aking tabi. Tinulungan at sinaklolohan ako. Hinaplos ang aking mukha at unti-unting nawala ang bigat. Umiiyak na siya noon sa bayakap sa akin. Mahal, huminahon ka. Huwag kang matakot. Huwag kang mataranta. Nandito lang ako. Bulong na sabi niya sa akin na halos hindi ko marinig dahil sa takot ko. Iyon lamang isa sa iilang bagay na aktwal niyang sinabi sa akin nung gabing yun. Pero sapat na iyon para sa akin para maniwalang tunay siyang natatakot at nag-aalala para sa akin. Pagkalipas ng ilang linggo,
Dumating ang gabing hindi ko malilimutan kailanman. Gabi iyon na mas malala pa sa lahat ng nangyari sa akin dati. Habang ako ay natutulog, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Isa itong kaluskos. Mahina, parang may kumakalabit sa ilalim mismo ng kama namin. Doon sa gitna ng dalawa naming unan. Hindi ito tunog ng ipis o daga. Ito ay halos parang kumakayod sa sahig. Dahan-dahan, paulit-ulit. Nakita kong nagising si Divina. Nakatingin sa dilim at hinihintay ang tunog na maulit. At ilang sandali nga lang, uminit ang buong bahay. Tapos biglang bumangon si Divina at buong tapang na yumuko sa gilid ng kama para tignan kung ano ang kumakaluskos doon. Sinundan ko siya ng tingin. Hindi ko malaman kung dapat akong matakot o kung dapat akong sumigaw sa kanya na huwag. Nakatingin siya doon ng ilang segundo. Tapos yumuko pa siya at para siyang may inaabot sa loob. Pag-angat niya, may hawak-hawak na siyang isang bagay na agad kong napansin na hindi karaniwan. Nakita ko ang isang maliit na sisidlan. Malakahon ito. Gawa sa lumang lata na may kalawang sa gilid at may nakataling pulang sinulid sa palibot. Binuksan ni Divina ang ilaw sa may headboard namin. At dito, nakita ko mula sa liwanag ng ilaw na yung lumang lata ay mayroong likidong kulay pula na sobrang baho. Tapos sa loob nito ay may mga hibla ng buhok na kulot-kulot. Tila hinugot mula sa ulo ng isang tao. Napansin ko rin na may mga peraso ng kuko. Marumi ang mga ito at para bang matagal nang tinabas mula sa isang kamay. At sa gitna ng mga ito, mayroong nakatiklop. May isang lumang letrato ng aking mukha. Mula ito sa kasal namin ni Divina. Pero yung letrato mismo, binutasan sa dibdib gamit ang isang matulis na bagay. Pagkatapos ay pinapaligiran ito na nagtutuyong itim na kandila at karayom na nakatusok sa bawat sulok ng papel. Hindi napigilan ni Divina na mapasigaw. Tumili siya ng malakas. Itinapon halos ang lalagyan sa sahig at kumapit sa akin ng buong lakas. Umiiyak, nanginginig sa takot. Sa mga sandaling yun, wala akong maisip kung hindi ang isang bagay. May nanggugulo sa amin. May kaaway kaming hindi namin alam at hindi namin kakilala. Yumakap din ako sa asawa ko kahit halos wala na akong lakas dahil sa aking isipan noon. Pareho kaming biktima ng isang malaking kasamaan na dumapo sa aming tahanan. Kinabukasan nga, hindi na kami nagdalawang isip na pumunta sa isang albularyo malapit sa amin. Si Manang Isabela. Isang matandang babae na kilala sa buong bayan bilang tagapagpaalis ng mga usog, gaba at kulam. Nang ibinigay namin sa kanya yung lata, hinawakan niya ito ng bahagya lamang. Sabay tingin sa akin ng matagal na para bang sinusukat niya ang pangkukulam na ginagawa sa akin. Ang tawag niya sa uri ng kulam na ito ay pambubugbog sa dugo. Isa itong uri ng kulam para dahang-dahang manghina ang katawan ng target hanggang sa tuluyang sumuko ang puso nito. Ayon pa kay Manang Isabela, hindi ito basta-bastang gawa. Kailangan ng malapit na relasyon sa biktima para makakuha ng buhok at kuko nang hindi napapansin. At karaniwan, kailangang malapit lamang ang gumagawa nito sa taong pinagtutuunan ng kulam. Doon ko naalala ang kanyang binanggit na kailangang malapit lamang ang gumagawa.
Napaisip ako at nag-alala akong baka may kakilala kaming may hinanakit sa amin. Nagsimula akong maghanap ng dahilan sa aking isipan. Hanggang sa naisip ko ang isang dating katrabaho ko na natanggal dahil sa isang usapin ilang taon na ang nakakalipas. Madalas itong humingi ng pabor sa akin bago ako nagsawang tumulong sa kanya. Isa siya sa mga suspect na tingin ko ay gumawa sa akin ito. Hindi rin nakalagpas sa aking pagdududa ang isang pinsan ni Divina na hayagang magselos sa amin dahil sa lupang mamanahin ko sa aking ama. Pinsang madalas magpahiwatig tungkol sa kapalaran, kamalasan at kulam. Pinaghinalaan ko rin kahit bagya ang isa naming katulong noon na bigla na lamang umalis ng walang paalam. Ilang buwan bago magsimula ang aking sakit. Ipinagpatuloy ni Manang Isabela ang paggagamot. Tawas, bulong, mga dahon ng sambong at bulak na iniinit niya sa apoy. Pati na rin ang isang munting agimat na dapat kong isuot sa aking leeg araw-araw. Sinabi niya na kailangang alisin muna ang tinatawag niyang ugat ng kulam bago pa lumala ang lahat. Kunin niyo ang laman ng lumang lata na yan. Pagkatapos ay susunugin natin sila sa gitna ng bakuran sa ilalim ng bilog na buwan. Huwag kayong titigil sa pagsunog habang hindi pa ako nagtatapos sa aking pagdarasal. Utos sa amin ni Manang Isabela. Sa loob nga ng isang linggo matapos yun, unti-unting bumuti ang pakiramdam ko. Bumalik ang aking ganang kumain at hindi na ako nagigising sa hating gabi na parang may nakatagan sa akin. Nagsimula na ring lumapad ang aking mukha at nawala ang pamamaga ng aking tiyan. Buong lakas kong pinasalamatan noon si Manang Isabela at higit sa lahat ay pinasalamatan ko si Divina na hindi umaalis sa tabi ko. Nakikita ko pang nagdarasal siya tuwing gabi. Araw-araw walang humpay para sa aking kagalingan. Pero ang pagkagaling na ito, natapos isang buwan makalipas noon. Kasi muli nagsimulang bumalik yung sakit. Noong una konti lang muna. Mahinang panakit ng ulo tuwing gabi. Kaunting paghihina ng mga braso at ng aking mga paa. Dahil dito ay muli kaming bumalik kay Manang Isabela at sinabi niya sa amin na baka mayroon na namang bagong kulam ang ginagawa sa akin. Pero sa pagkakataong yun, mas malakas at mas malalim ang ugat kaysa sa dati. Dahil dito ay naging misteryo na naman ng lahat kung sino ang gumagawa sa akin ito. Nagsimula ako sa aking sarili na obserbahan ang lahat ng taong nakapaligid sa akin dahil pakiramdam ko dapat ay malapit lang talaga sa akin ang gumagawa nito. Sobrang lapit na kayang-kaya niyang kumuha ng bagong buhok at kuko nang hindi ko napapansin. Doon ko unti-unting isinama sa aking listahan ng mga sospek ang lahat ng taong may pagkakataong makalapit sa akin ng sapat para makakuha ng ganoong klaseng bagay. Dito, naalala ko si Mang Burnok, ang manghilot na inuupahan ni Divina para pumunta tuwing Sabado at masahihin ang aking likod at balikat dahil sa palagiang panakit ng katawan ko. Siya ang may pinakang malapit na pisikal na access sa akin bukod sa aking asawa. At may mga pagkakataong iniiwan niya ako nag-iisa sa kwarto habang kumukuha siya ng dagdag na langis o bimpo mula sa kusina. Naalala ko rin ang barbero sa kanto na dinadalaw ko bago pa man ako magkasakit. At nag-alala akong baka may nakuha na siyang buhok ko noon pa man. Sinimulan kong bantayan silang dalawa ng palihim. Pinapanood ang bawat kilos ni Mang Burnok tuwing dumadalaw siya sa amin. Tinatanong-tanong ko ang mga kapitbahay tungkol sa barbero. Pero wala rin akong makitang kahina-hinala sa kanila. Sa mga sumunod na araw, may isa pang bagay na nangyari na dapat sana'y binigyan ko agad ng pansin.
si Aling Nena. Ang bagong katulong naming dumadalaw tuwing Lunes at Huwebes para maglaba at maglinis. Bigla siyang huminto nang walang paalam. Nang tumawag ako para itanong kung bakit, nahirapan siyang magsalita sa telepono na para bang pinipilit niyang piliin ang kanyang mga salita. Sinabi lamang niya sa akin na may nakita raw siya sa ilalim ng kama noong huling araw na naglinis siya sa aming bahay. Isang bagay na hindi dapat nakikita ng ibang tao. At natakot na siyang balikan pa ang bahay dahil baka daw masangkot pa siya sa isang gulo kasama namin. Sinubukan kong hilingin sa kanya na ipaliwanag pa ito ng mas konkreto. Pero binaba niya agad ang tawag. Tapos kinabukasan sinubukan ko ulit siyang tawagan pero hindi ko na siya makontak. Nang sabihin ko ito kay Divina, nagulat lamang siya at sinabing marahil ay natakot lamang sa akin si Aling Nena dahil sa nangyayaring pagbabago sa aking anyo noon dahil sa isang sakit. Naniwala ako noon dahil mukhang makatwira naman yung sinabi sa akin ng asawa ko. Kaya hindi ko na muling kinulit pa si Aling Nena at hindi ko na nalaman pa kung ano talaga ang nakita niya noong araw na yun. Dahil sa mga nangyayari, nagsimula akong lihim na mag-imbestiga sa mga taong pinaghihinalaan kong may kagagawan ng pangkukulam sa akin. Unang-una sa aking listahan ay yung dati kong katrabaho. Kaya personal akong dumalaw sa aming dating office at nagkunwaring bumibisita lamang. Doon nga ay nalaman ko na wala na pala siya doon sa kumpanya at nagtatrabaho sa ibang lungsod. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa aking buhay. Pangalawang inimbestigahan ko ay yung pinsan ni Divina. Kaya ang ginawa ko, nakipag-ugnayan ako sa isang kaibigang malapit sa pinsan niya. At sinabi sa akin ng kaibigan kong ito na yung pinsan ni Divina ay abala raw sa buhay pag-aasawa sa Maynila. Halos hindi na nakakabalik pa sa amin kahit minsan. Pangatlo, si Aling Nena. Hinanap ko pa ang lugar kung saan siya dating nakatira. Pero sinabi ng mga kapitbahay na lumipat na raw ito kasama ang kanyang buong pamilya noong kamakailan lamang. At walang nakakalam sa kanila kung saan ito pumunta. Bawat taong pinuntahan at inimbestigahan ko ay wala man lang akong nakuha. Naisip ko tuloy na baka nasa isip ko na lamang ang kumakalat na yun. Na baka ito ay bunga ng matagal na sakit at takot ko. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko na kayang ipagwalang bahala pa. Hating gabi noon nang bigla akong nagising dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Ito ang uri ng sakit ng tiyan na pumipilit sa akin na dumiretso papunta sa banyo. Kumapaka pa ako noon sa dilim. Inaabot ko ang tabi ko upang gisingin si Divina. Pero napansin kong wala siya roon. Inisip kong baka nasa banyo lamang siya. Kaya ang ginawa ko, dahan-dahan akong bumangon at hawak ang aking tiyan. Habang unti-unting nasasanay ang aking mga mata sa dilim, may napansin akong mahinang liwanag na kumikislap malapit sa sahig. Tapos doon sa may banyo, nakita kong may liwanag na nanggagaling doon. Kaya ang ginawa ko, dahan-dahan at hindi ako lumalapit ng husto. Sumilip ako mula sa may pintuan. At doon ko unang nakita. Nakaupo sa sahig si Divina. Nakayuko at may hawak na munting kandila. Ang kanyang mukha'y inaaninaga ng mahinang apoy nito habang bumubulong ng napakahina sa isang bagay na nasa kanyang kandungan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi malaman kung dapat ba akong lumapit, sumigaw o tumakbo palayo sa kanya. Ayaw kong kumilos. Ayaw kong huminga ng malakas dahil sa loob-loob ko
May bahagi akong nakakaalam na kung mapapansin niya akong gising, hindi ko na malalaman kung ano pang gagawin niya sa akin. Sa loob ng ilang segundong nakikita ko siyang ginagawa ang orasyon na yon, nararamdaman kong parang libu-libong taon ang lumipas. Ang bawat pintig ng aking puso'y umaalingaw-ngaw sa aking mga tenga at pinipigilan kong lumunok ng laway dahil natakot akong marinig niya ang kaunting tunog na iyon. Nakita ko pang itinaas niya ang munting garapon sa harap ng kandila. Iniikot ito ng 3 beses, paikot doon sa apoy, habang ang kanyang mga labi gumagalaw ng mabilis. Hindi ko marinig at hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Para ba siyang ibang tao sa aking paningin noon? Pagkatapos ng halos 5 minutong pagdarasal, ay ibinaba niya ang garapon na naglalaman ng kung ano-anong mga bagay. Katulad ng isang likidong halos kulay berde na, mga hibla at piraso ng buhok at kuko na malamang ay nanggaling sa akin. May napansin din akong isang litrato at ilang parte ng ugat ng punong kahoy. Nang makita kong natapos na niya ang kanyang orasyon at bago pa siya makatingin sa direksyon kung nasaan ako, maingat akong umatras at bumalik sa kama ng tahimik. Hinigang muli ang aking sarili, nagtakip ng kumot at nagkunwaring mahimbing na natutulog kahit halos hindi na ako makahinga dahil sa sobrang takot. Ilang sandali lamang, lumabas si Divina sa banyo at ibinalik ng mahinahon at dahan-dahan ang garapon ng kulam doon sa ilalim ng kama. Kinatok niya ang sahig ng 3 beses at bumulong ng mga salitang, "Tapos na." Ilang sandali nga lang pagkatapos noon, ay naramdaman ko siyang humiga sa aking tabi. Ang kanyang paghinga ay bumabalik na sa normal, na para bang wala siyang ginawang kakaiba. Kinaumagahan, kumilos ako ng normal. Kumain, nagpakita ng katamtamang panghihina. Kahit hindi ko na alam kung tunay pa ba yun o dulot na lamang ng matinding takot ko. Habang siya'y naliligo, mabilis akong pumunta sa gilid ng kama. Kinapa ko ang ilalim nito at doon ko natagpuan ang bagong lalagyan. Sa likod ng garapon ay may isang maliit na papel na nakatiklop. Binuksan ko ito ng may kaba at doon ko unti-unting nabuo ang buong larawan ng katotohanan. Hindi ito bulong o dasal ng ibang tao. Sarili niyang sulat kamay ito. Mayroong listahan, may mga petsa, may mga tala kung kailan kailangang dagdagan ang lakas ng kulam at may araw din kung kailan dapat magpahinga. Kailan dapat magmukhang nag-aalala sa harap ko para hindi ako maghinala sa kanya. May isang linya doon na hindi ko na kayang kalimutan. Nakasulat sa magaspang na letra. Dapat mukhang unti-unti. Huwag padalos-dalos dahil baka mapansin ng mga kamag-anak niya. Yan ang mga eksaktong salita na halos magpaiyak sa akin. Naramdaman kong biglang lumamig ang buong katawan ko. Mas malamig pa sa alinmang gabing dumaan sa akin. Hindi pala ito tungkol sa isang kaaway na malayo sa amin. Hindi ito tungkol sa dating katrabaho. Hindi tungkol sa isang naiinggit na pinsan. Hindi tungkol kay Mang Burnok na manghihilot. Hindi tungkol sa barbero doon sa may kanto. At hindi tungkol sa kung sinong galit na dating katulong namin. Dahil ang taong araw-araw kong niyayakap, ang taong nagluluto ng aking pagkain, ang taong nagsusuklay sa aking buhok gabi-gabi habang ako ay humihina, ay siya rin pala mismo ang naglalagay ng bawat piraso ng kamatayan sa ilalim ng higaan naming dalawa. Siya pala ang gumagawa ng kulam sa akin. Naalala ko tuloy bigla ang mga detalyeng dati kong hindi pinapansin
dahil sa pagmamahal na akala ko'y tunay. Ang paraan niyang laging siya ang nagluluto para sa akin. Kahit ayaw ko na, pinipilit niya akong pakainin ng mga lutong siya ang gumawa at malamang ay may kasama itong kung anumang uri ng kulam. Yung paraan niya na siya ang nagpuputol ng aking mga kuko, siya ang nagsusuklay sa aking buhok. Lahat pala yun ay nakaplano. Ginawa niya pala yun para makakuha ng sapat na materyales para magawa niya ang kulam. Tapos yung paraan niya na kunwari binabantayan niya ako sa doktor na para bang nag-aalala. Pero laging tumatanggi kapag iminumungkahi kong magpatingin sa ibang espesyalista na mas malayo, na mas matalino, na maaaring mas mabilis na makapagbigay ng tamang diagnosis sa akin. Pati yung paraan niya ng pagsasalita tungkol sa mga papeles ng lupa, sa insurance, sa mga mamanahin ko, sa pera sa bangko, na para bang nagmamadali siya na mapasa kanya yun. Hindi ko na alam kung paano ko naitago ang aking galit at takot sa mga sumunod na araw. Bawat oras na magkasama kami, kailangan kong ngumiti sa kanya. Kumain ng pagkaing siya mismo ang nagluto at naghanda. Uminom ng gamot na kanya mismong ibinigay. Matulog sa tabi ng taong araw-araw na naghahanda ng bagong paraan para ako ay mamatay ng mabagal, upang walang sino man ang maghinala sa kanya. Bawat gabi, kailangan kong magkunwaring humihina dahil alam kong kapag nalaman niyang gumagaling ako, baka magtaka siya at baka mas madiliin niya ang pagtapos sa buhay ko. Sa halip na direktang harapin siya, dahil alam ko, sa puntong iyon na kaya niyang gumawa ng anumang bagay para lamang makuha ang aming ari-arian. Dahan-dahan akong gumawa ng sarili kong plano. Inunan ko ng litrato ang bawat sulat, bawat lalagyan, bawat ebidensyang natagpuan ko sa ilalim ng aming kama. Ginagawa ko yon habang siya ay wala sa bahay. Lihim ako nagtungo sa isang abogado na kaibigan ng aking ama. Ikinuwento ko ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawan. Maging siya ay halos hindi makapaniwala sa kwento ko. Na kayang-kayang gawin ni Divina ang patayin ako para lamang sa ari-arian na matatanggap ko mula sa aking ama. Nagpasuri rin ako sa isang bagong doktor. Hindi na doon sa lugar naming karaniwang pinupuntahan. At doon ay natuklasan ko na ang ilan sa mga gamot na ibinibigay sa akin ni Divina na ang sabi niya ay bitamina raw ay naglalaman daw pala ng mga sangkap na hindi dapat kasama sa ordinaryong bitamina. Mga bagay na maliit lamang ang dosage, pero unti-unti ay nakakapinsala sa atay at puso ng isang tao sa mahabang panahon. Dito sa puntong ito, mas lumakas ang loob kong gumanti kay Divina. Kaya isang gabi, nang makahanap ako ng tamang pagkakataon, nang tiyak ko ng kumpleto na ang aking mga ebidensya, umalis ako sa bahay habang si Divina ay mahimbing na natutulog. Baka magtaka kayo kung bakit hindi siya nagising nung umalis ako. Kasi ang ginawa ko, pinainom ko siya ng sleeping pills. Dala-dala ko noon ng isang bag na naglalaman lamang ng pinakamahalagang dokumento at ang aking cellphone. Hindi ko na hinintay pang malaman niya ito. Dumiretso ako sa bahay ng aking pinsan sa kabilang bayan at kinabukasan kasama ang aking abogado. Kinausap ko na ang mga otoridad. Ipinaliwanag ko sa kanila ang lahat. Ang mga larawan, ang sulat kamay, ang mga resulta ng pag-usuri sa mga gamot. Nagulat ang lahat syempre. Kasi alam naman nating lahat na hindi madaling paniwalaan ang kulam. Kahit ang mga pulis noon na sanay na sa kung ano-anong kaso, ay nagulat din dahil bihira lang daw silang makarinig ng ganito kalalim at kasistematikong paraan ng dahang-dahang pagpatay sa loob mismo ng tahanan. Nang harapin si Divina ng mga otoridad, hindi na kailangan pang magtanong ng mahaba. Nasa bahay pa rin ang mga lalagyan,
ang mga tirang gamot, ang kanyang sariling mga tala. Noong una tahimik lamang siya habang siya ay inaaresto. Walang imik at parang hindi makapaniwalang natuklasan ko rin pala ang lahat. Nakita ko ang kanyang mukha noong mga sandaling yun. Hindi na ito ang mukhang matagal kong nakasanayang makita sa aming higaan. Ang mukhang laging nag-aalala, laging nagmamahal. Sa halip, isang malamig, halos walang kibong tingin ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa bandang huli, unti-unti niyang inamin ang katotohanan. Na matagal na siya nag-iipon ng galit dahil sa tingin niya, ang buhay niya'y ginugo lamang sa paghihintay sa akin habang unti-unting tumatanda ang aking ama at humahaba ang panahon bago ko pa man matanggap ang aming mana. Sawa na raw siya sa paghihintay. Gusto na niyang tapusin ang lahat sa pinakamadaling paraan na hindi niya kailangang direktang dumanas ng kaso ng pagpatay. At ito nga ay sa pamamagitan ng isang bagay na kanyang natutunan sa isang matandang babae sa Siquijor. Isang gawang tinatawag ding kulam sa unti-unti. Partikular na ginawa ang kulam sa unti-unti upang para mapalabas na likas lamang na sakit ang dahilan ng kamatayan. Ayon pa sa kanya, hindi ito ang una niyang balak. Una raw niyang inisip na hihiwalayan lamang ako. Pero natakot siyang mawala ng bahagi sa mana kung magpapatuloy ang paghihiwalay habang buhay pa ang aking ama. Kaya sa isip niya, binago niya ang kanyang orihinal na plano. Mas pinili niyang gumawa ng kulam. Mas malinis at mas mabilis kung ako mismo ang unti-unting mawawala nang walang bahid ng anumang paghihinala mula sa kanino man. Hanggang ngayon buhay pa ako. Nagsampa ako ng kaso laban sa kanya at sa kasalukuyan, hinihintay pa lang namin ang desisyon ng korte. Unti-unti kong nabawi ang aking lakas kahit alam kong may mga bahagi ng aking katawan na hindi kailanman magiging kagaya ng dati. Mga bahagi na tila permanenteng nasira at nawasak sa matagal na pag-inom ng mga bagay na hindi ko dapat ininom. Pero ang mahalaga, buhay pa rin ako. At iyon para sa akin ang mas pinakang importante. Kaya kung nakikinig man kayo hanggang ngayon, hayaan mong ibahagi ko sa inyo ang isang bagay na aking natutunan sa pinakamasakit na paraan. Hindi laging kailangang malayo o hindi kilala ang isang kaaway. May mga pagkakataong ang pinakamalapit sa inyo, ang taong araw-araw mong niyayakap, ang tao nagsusuklay sa iyong buhok gabi-gabi habang ikaw ay natutulog, ay maaaring siya rin pala ang lihim na naghahanda ng iyong pagkawala at kamatayan. Kaya sa mga susunod na gabi, bago ka humiga sa iyong higaan at bago mo isara ang iyong mga mata ng buong tiwala sa taong katabi mo, alalahanin mo ang kwentong ito. At kung minsan, hindi masama ang tumingin, kahit isang beses lamang, sa kung ano ang maaaring nagtatago sa ilalim ng iyong kama.